So kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, no, merong bagong pasabog dito. Ito, kita mo, wala pala. Si ano? Si Montulpo. Oh, walang yung Montulpo to. Oh, tingnan niyo, sabi ni Montulpo dito. BGC Boys. Oh, nakipag-ugnayan kay BP Sara para sa game plan, Montulpo. Oh, mabigat na aligasyon na naman ito. Oh, kilala niyo ba yung ano? Kilala niyo ba yung BGC Boys? Ito po sila Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, tsaka yung mga iba pang district engineers. No? Na ang sabi nga daw po nila na ang meeting place nila lagi is BGC. Tapos nagkakasino sila para po mag-money laundering. Ito po yun. So sabi nga po ni Montulpo, nakipag-ugnayan na raw po sila kay Sara Duterte. Sabi niya yan, di ba? So bakit nakipag-ugnayan? Di ba? So, ito yung post ni Montulpo, no? Yan yung post niya. So, wait lang. Ito. Sabi dito. So, hindi lang po kasi nakakaalam mga ka-streetwise, no? Binawi na po kasi ni Alcantara, ni Bryce Hernandez, tsaka ni JP Mendoza, yung kanilang affidavit. Binawi na nila. So, syempre, ang iniisip ngayon natin, kaya binawi, kasi hindi sila kasama sa Witness Protection Program. Yun naman pala, merong bagong aligasyon dito. Na kaya pala binawi ng BGC Boys yung kanilang affidavit kasi meron silang game plan kay Sara Duterte. Oh, sumangguni. Ugnayan. Ano ba? So, tingnan nyo ito. Sumangguni ba sinabi? Tama ba? Sumangguni ba? Ugnayan sabi dito eh. Oh. Pag-ugnayan, nagbasa lang naman ako eh. Binasa ko lang eh. Sabi dito, no? Kudum kanal. Oh. Sabi dito, may game plan sa pagbawi ni Alcantara, Hernandez at Mendoza, BGC Boys, na kanilang confession na isinangkot ang ilang matataas na official sa flood control scam. O, di ba? So, alam naman po natin, no, na ano ba yung sinabi nila. So, sila po yung dumawit kay Jinggoy, kay Bong Revilla, kay Joel Villanueva. No, sila yung nagdawit diyan na meron daw pong 600 billion na insertion at 30% daw dito ay ibinigay daw po nila sa mga senador po na to. So yung mga ganyang allegation nga binawi na nila. Binawi na nila. Oh. Di ba? Oh, wait lang. Sabi dito. Continue. Napag-usap ang mga abogado raw ng BGC Boys sa kampo ni Sara Duterte na maaring ma-impeach next month. Ang pag-asa nila ay ma-acquit si Sara sa Senado, acting as an impeachment court at maging presidente sa bansa ng 2028. Oh, alam ng mga BGC Boys na sila ang madidiin at makukulong sa salang plunder in connection with the flood control scam ayon sa Tweety Bird. Ngayon mga kababayan, ito yung tanong natin dito. Sige, okay. Ito interesting kasi ito eh. Okay. Ngayon, ito mangyayari dito, senaryo ha. Pag si Sara Duterte po naging presidente ng Pilipinas, huwag naman sana mangyari. Pero ito yung gusto nila mangyari, di ba? Oh, pag si Sara Duterte po naging presidente ng Pilipinas, ngayon, sino tuturo nila? Nasangkot sa flood control scandal. Kung bumaliktad na nga po itong BGC Boys. O, di ba? Sino? Si Martin. Si Bongbong Marcos. Oh. Ayun, di ba? Ganun yun eh. Tayo ba, papayag ba tayo ng ganon? Pag si Sara po naging presidente, acquitted tong mga to. Oh. Kapal ng mukha eh, no? Oh. Of course, that's a foregone conclusion. O, sige, sabi ko. Continue. So, sabi dito. Pero kapag nanalo si Sara, bibigyan sila ng executive clemency. Pardon. Ayon sa game plan. Di ba? Kailangan din daw ni Sara na manatili ang mga kaalyado niyang senador dahil physical vote ang kailangan sa impeachment case sa Senado. Well, mga kababayan, kung pagdating po sa sa physical vote ng Senado, mas okay po ngayon kumpara nung 19 Congress.
Tama, di ba? Mas okay po ngayon. Mukhang kung baga nung 19 Congress, kung natuloy po yung impeachment trial kay Sara, mukhang malabo. Mukhang 70-30 po laban natin. 70-30. Pero ngayon po mukhang 60-40 na po ngayon yung laban natin. Na lamang tayo, no? Kasi nga po, no, nawala na po karamihan ng mga senador na pro Sara. O, di ba? So, yan yung point natin. O, may laban po ngayon. Pag umakit na po ito sa Senado, kasi nandiyan na si Tito Soto, andyan na si Ping Lacson, o nagbalik na sila. Si Erwin Tulfo, o, di ba? O, si Rapi Tulfo, tingnan natin kung ano magiging boto. O. So yan, mukhang may to. May laban tayo. O sabi pa dito, ilan sa mga senador na naunang sinangkot ng BGC Boys ay sina Chis Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. O yan di ba? So ngayon, alam niyo ba ibig sabihin ng retraction? So pag nag-retract po sila sa kanilang affidavit po sa korte, ibig sabihin, binabawi na po nila yung mga sinasabi nila. Ibig sabihin nun, ang nangyari po nito, ang implication nito, binabawi na po ng BGC Boys na sangkot sa nakawan si Keith, si Joel, at si Jinggoy. Putang ng batas yan. Napaka-fair ng batas natin, di ba? Kailangan daw na madiin sa ghost projects ang mga kongresista na pangalanan upang masangkot ang dating Speaker Martin Romualdez, then eventually BBM. Ito sinasabi ko sa inyo eh. Ito yung game plan ng mga buwakan ng inang mga yan eh. Oh. Kasi ito yung scenario, no? Oh, worst case scenario. Oh. Pag si Sara naging presidente, makakaroon ng clemency itong BGC Boys. Pero syempre may kapalit yun. Anong kapalit to? Ituro mo sila Martin. Gumawa ka ng bagong affidavit. Pag tinuro mo si Martin, sangkot na si BBM dyan. O, di ba? Oh. Actually, dapat nga may perjury case pa nga dapat to, no? Di ba? Dapat nga may perjury case pa nga dapat yung mga yan. Oh. Ewan ko sa DOJ, no? Tingnan natin. Abangan natin. Sana, one of these weeks, no? Makasuhan sila ng perjury. Oh. So ngayon, ito yung balita from Bilyonaryo. So panoorin lang natin. Maganda panoorin to eh. Kasi maganda yung pagkakabalita niya eh. Sa akin, pangit eh. Sige. Unayan umano ang tinaguriang BGC Boys na idinadawit ngayon sa flood control scandal kay VP Sara. Yan sina dating Public Works Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay veteran columnist Mon Tulfo, umaasa ang tatlo na maakwit ang bise sa nilulutong impeachment case at magiging presidente sa 2028. Alam daw kasi ng mga ito na madidiin sila sa plunder pero kapag nanalo si VP Sara, bibigyan sila ng executive clemency batay sa umano'y game plan. Dagdag pa ni Tulfo, kailangang mapanatili ang Duterte alay sa Senado dahil via physical vote ang kahihinatnan ng impeachment case. Matatandaan na una nang isinangkot ng BGC Boys sina Senators Chis Escudero, Joel Villanueva at Jingoy Estrada. Dagdag ng kolumnista, kailangang madiin sa ghost projects ang mga kongresistang napangalanan na para masangkot din sina dating Speaker Martin Romualdez at susunod si Pangulong Bongbong Marcos. Sinisikap pa ng Bilyonaryo News Channel na Actually, nangyayari na po ito. No, na kapag tinatanong natin na ano bang ebidensya ninyo na sangkot si Martin Romualdez, ang sagot nila, saldi ko. Ayan eh. So, kasi ang sagot nila dito, kaya naman yumaman yung mga yan, kaya nakapagnakaw yung mga yan, may kapabayan daw po si Martin Romualdez. Kasi po siya daw po yung Speaker of the House. Okay, sige. Oh, sige. Sakayan natin. Sabihin natin, sige, totoo yun. Sige, sabihin na nga natin totoo yun. So, saan yung ninakaw ni Martin doon? Di ba? O, pwedeng sabihin natin may kapabayaan. Pwede yun, sige. Sakayan natin. O, pwedeng may kapabayaan kasi pinabayaan mo. Pero saan yung ninakaw? Porket ba na nagnakaw si nakitaan natin na maraming pera si Saldico? Nakapagpatayo ng bahay, ang daming pera. Nagnakaw na rin ba si Martin? Di ba hindi? O, pwede natin sabihin, may kapabayaan. Pwedeng ganun. O,
Pero walang ninakaw. Oh. 'Di ba? Actually, medyo valid naman po talaga yung ganun eh. Medyo valid naman po talaga. No, pero ang point naman natin dito, hindi po kasi ganun eh. 'Di ba? Medyo valid po sila pero hindi naman ganun. Kasi tingnan niyo nung sila Bong Revilla at saka si Jingo Estrada nga po, no, nung sila nga po nakasuhan at napakulong nga po nung sa Napoles, sangkot ba nadamay ba dito si Senate President? Di ba hindi? Ganoon din po yung kay Martin. Ganoon din po yun. Kasi kung usapan po kasi nakapabayaan, dapat nung panahon nga po ni Napoles, dapat din nakasuhan din dapat si Drilon kasi siya po yung Senate President noon. Di ba? Oh. Ganon. Oh, so ibig sabihin nung kay Drilon napalusot, kay Martin yung gagawin, parang labo naman nun. Oh. So fake news daw yan, no recantment naganap sabi ng DOJ so far. So, nga, parang nabalitaan ko yun wala pa daw silang natatanggap. Oh, pero sabi kasi ng abogado kasi ito kasi yung basihan kasi dito, yung abogado nila. Yung abogado mismo hindi pala. Abogado ni Joel Villanueva pala, oo. Yung nagkarat kasi nito na nag-recant sila is yung abogado ni Joel Villanueva. Ayun ang naging basis kung bakit kumalat po yung balita po na yan na magre-recant sila. So, syempre, ang sabi naman po ng abogado ni Joel Villanueva, may planong mag-recant. Itong sila Bryce tsaka si JP Mendoza tsaka si Alcantara. So, abangan natin. No? At saka paano ba? Linggo ngayon eh. Tingnan natin bukas. Linggo po kasi ngayon kasi baka sarado nga talaga yung DOJ ngayon. Di ba? So, yan. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Numasabi nyo nga po dito sinasabi nga daw po na nakipag-usap itong sila sila JP Mendoza, itong mga BGC boys, dito nga po kay Sara Duterte. Kayo ba naniniwala ba kayo dito kay Raymond Tulfo? Kasi minsan, hit and miss minsan yan eh. Minsan tama, minsan hindi eh, di ba? So, kayo po, numasabi nyo nga po dito, no? So, kayo ba, no? Papayag ba kayo na manalo si Sara bilang presidente sa 2028 elections? At sila na nga pong itong BGC boys magiging hero na naman. So yan, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe. Hindi pa pala, may isang topic pa pala ako.